Good morning guys. So magbe-breakfast muna tayo dito sa hotel. So may kasama palang pre-breakfast yung hotel natin. Ito pala guys yung mga buffet breakfast dito sa hotel natin. So kasama na pala to sa na-book natin. May pre-breakfast tayo. So may kasama dito yung mga coffee, creamer, sugar. Tapos kung gusto niyo mag-rice, meron din naman. Pwede kayo mag-soup. Tapos iba-iba pa dito. Hindi saan pamilyar yung ibang food pero let's try. Lalabas lang natin sa accommodation natin and ngayon pupunta na tayo sa Ximen Exit 5. So, doon yung meet up natin for today. Nag-book pala tayo ng Ximen, Jeepen, Waterfalls at iba pa nakasama dun sa tour, sa Klook. So, kung magbubook din kayo ng mga Klook activities nyo, just use my Klook code Steven Travels PH Klook to get additional discount sa mga activities nyo. So yun lang. So ngayon, tara, lakad muna tayo. Kanina pala nakatakbo tayo kaninang umaga. Umaga tayo nagising, mga around 5 and then mga 6 nag-start tayong tumakbo galing dito sa accommodation natin papunta dun sa Longshan River Drive. Doon tayo nag-jogging kasi meron nung may area doon na pwede kang mag-jogging. Pwedeng mag-jogging, pwedeng mag-biking. And 1 kilometer away lang siya dito sa accommodation namin. So on the spot ko lang siya search. Akala ko nga wala akong mahanap kasi dito lang ako sa mga gilid ng kalsada tatakbo. Parang mahirapan ako kasi every corner may mga tawiran. So may stoplight. So kailangan sumusunod talaga bago tumawid. So at least may part doon na parang open area tapos good for jogging pa kasi yung area na yun hindi pwedeng dumaan yung mga kotse and safe ka talaga. O yun naman, tinry lang natin makapagtakbo-takbo din dito. Since kasi sa Pinas kasi yung bago tayo umalis medyo bad weather, so around 1 week tayong hindi nakatakbo. And yun, sobrang okay din. Naka 5 kilometers din tayo kanina and sarap sa feeling kasi pawis-pawis talaga kanina. Ganito pala itsura guys ng Ximending Walking District pag umaga. Wala masyadong tao dito and close pa yung mga store. So parang mostly kasi nag-open yung mga store dito parang around around past 8 or 9, parang around 10 o'clock onwards na sila nag-open dito. Since late din sila nagsasarado actually dito. Ngayon, lakad-lakad lang tayo. Medyo malapit na tayo. And ang init na kaagad. So yun guys, nandito na tayo sa Ximen Station Exit 5. Ito yung Exit 5 and dito yung meet up ng tour natin. Tara. So I think ito na yun. Medyo may mga mahaba pila. I-verify lang natin yung details natin dito sa list ng tour guide and then ayun, tsaka tayo sasakay sa bus. Okay, so today you 3 people, your group number 13. Okay, number 13. I'll make a roll call by group number. Alright. Okay, group number 13. Okay. Alright. Please take a picture of this one. It's free ID badge for you. Okay. Yes. Just tie next to your bed like this. So let me recognize you. Okay. Thank you. Sure. Yeah. Okay. So today your group number is 13. 13. Yes. Group 13. Alright. So yun guys, pagka-verify ng mga details natin, binigyan lang tayo ng ganitong tag para ma-identify na dito tayo sa tour na to. And kasi medyo marami kasing nagtutour dun sa Ximen, Jeepen para mas madaling ma-identify kung sino yung mga guests nila. Eto, lahat tayo ng ganito. Lahat tayo binigyan ng ganito. And yung ibang mga dito nakapi. So ito na guys, paakyat na tayo sa bus natin finally. So marami tayo ngayon sa tour na to. Ito guys. Ganyan tayo kadami, ang haba ng pila paakyat ng bus. Sana maganda pa yung pwesto-pwesto natin. Ito yung bus natin guys. Yunsan bus. Tapos ito yung mga kasama natin sa tour. Guys, pakita tayo ng bus. Sana may maganda pang pwesto. Saan ba yung mga? Ito pa, dito. Dito. Ayun, dito tayo. Guys, punong-puno tayo dito sa bus. Sold out yung tour na to papuntang Ximen, Jeepen. So dapat ko lang to guys sa Klook. So pwede nyo gamitin yung Klook code ko, Steven Travels PH Klook, to get additional discount sa mga Klook bookings nyo.
guys, dito na tayo sa Yelyu Geo Park. So, punta muna tayo dun sa pinaka-entrance. So, nag-avail na rin pala kami ng ticket sa Klook. So, sinabay na rin namin nung binok namin to sa Klook. Around 211 pesos siya. Pero pag dito kayo magbubook, around 100 NTD, mga ganun. After ng almost 2 hours sa biyahe natin sa bus, andito na tayo sa Yelyu Geo Park. So, tara guys. Sobrang daming tao pala guys dito. So talaga siya, isa siya sa top tourist spot dito sa Taiwan. Is it mango? Bubble. Mango with okay, please wait over there. Meron sila guys pa milk tea. So I think part naman to ng binayaran natin. Yung pa ganito guys, so pa-mist. Para siguro hindi masyadong mainit. Section 2, DLG. Section 3 is a hill. If you want to finish this trail about 1 hour, 10 minutes, 20 minutes, like that. Okay, so ito guys, so makikita natin sa loob ng Yelyu Geo Park. So tara guys. I-check natin kung ano yung mga makikita natin. Kasi sobrang lawak din kasi ng Yelyu Geo Park and I think hindi naman natin talaga lahat mako-cover yun overall. But pupuntahan natin yung pinaka pinipilahan doon, yung Queen's Head. Yes, 3. Sheshe. So yun guys, pag sinama nyo na rin sa pag-book yung ticket nyo dito sa Yelyu Geo Park, dire-diretso na lang kayo tapos ipapaskan nyo yung QR na nakalagay sa may Klook app nyo. And then yun, you're good to go na. Sobrang bilis lang. Pero pag hindi kayo mag-avail, yung ano pa, yung tour guide pa yung bibili para sa inyo. So additional, ganun din, magbabayad pa rin kayo. So, mas okay na isama nyo na lang siya sa pag-book ng ticket nyo dito sa may Yelyu Geo Park. Medyo mainit-init pala ngayon, so tinanggal ko na yung suot ko kanina, tapos nagsalamin tayo. Tsaka dito pala sa Yelyu Geo Park, maganda na mag-sunscreen kayo kasi ano to, open area to, wala kang masisilungan. And medyo malayo-layo ito pag naglakad kayo dun papasok. So, talagang pawisan tayo ngayon dito. So, tara. So eto na guys, dito na tayo banda sa start ng Yelyu Geo Park. And simula dito, wala na talagang wala nang masisilungan dito, puro init na. So magdala kayo ng payo, mag-sunblock kayo, mag-cap kayo kasi ganito talaga ang situation dito. Mag-sunglass din kayo katulad ng ganito kasi parang nakabawas ng init. Oo, parang ganito. Sila nakapayong sila, yung dala nila. Ako nakapagdala kasi wala lang, hindi ko lang nagdala. Yung flight attendant pala, iba-iba pala yung OOTD namin ngayon. Ako parang lalabas lang ako ng bahay saglit. Tapos si Ara as flight attendant. Tapos si Nico pupunta ang El Nido. Naka-floral. So, wala kaming memo kung anong magiging OOTD dito. Pero ayun, mainit-init talaga. Ganito siya guys. Sobrang ganda. So buti na lang good weather na, pero yun nga, kahit good weather pero sobrang init. Yun ang haba ng pila sa Queen's Head. Ito pala yung yung kasama sa binigay sa atin na yung habang kanina bine-verify, parang tinanong kung ano yung gusto namin, boba milk tea, mango, mga ganyan. Pero mango pinili ko kasi kagabi nag boba milk tea na tayo. Ito naman. So okay naman yung lasa, malasa naman. At pansin ko sa mga food and drinks sila dito, parang hindi sila ganun kalasa. Hindi naman siya matabang pero hindi lang siya ganun kalasa, unlike sa atin sa Pilipinas. Parang sobrang grabe yung difference. Ito na guys. Yung mga rock formation. meron sa map. Meron pala dito guys, parang compass. Ito, laki niya. Meron ditong
Sabi, this slave station was built by CSBC Corporation, Taiwan in 1972 for ship speed measurement with radio wave before DGPS was adopted. Nandito tayo ngayon guys, nakapila sa Queen's Head and ganito kahaba yung pila niya. Very quick lang. So, picture, mabilis ang picture lang kasi syempre mahaba yung pila para may chance lahat makapag-picture. Ito guys yung Queen's Head and ina-expect siya within 5 years na parang mapuputol na daw yung pinaka-head niya kasi malaki talaga yung nabawas sa Queen's Head. So kaya kung may plan kayo pumunta dito, maganda mabisit nyo rin siya bago talaga siya maputol kasi medyo numinipis na talaga siya. Ang hirap pala mag-picture dito sa Queen's Head kasi ang daming tao dito sa background. Itong mga tao na to, hindi naman to yung official view pero dito sila pumapeso para makapag-take agad sila ng picture. Ngayon medyo naubos yung time namin sa pila. Parang 1.5 hour lang ata yung ibinigay sa amin ng tour guide dito. Pero yun, marami talagang tao ngayon. Anyway, punta na tayo dun sa kabilang part ng Geopark bago tayo bumalik sa may bus natin. Kasi parang quarter to 12 na din. Tara! Dito pa rin tayo guys sa Yelyu Geopark and more on mga rock formation siya and sa each area guys merong mga iba't ibang parang lookalike katulad nung Queen's Head, meron dragons and iba't ibang mga rock formation pa. Guys, hindi na tayo masyado nakapagtagal kasi limited lang yung time natin. Pero, ayun, punta na tayo sa next destination natin. And sobrang init pala guys, tinan nyo. Sobrang pawis na pawis na ako. Let's go! And guys, hindi tayo nakapag-video masyado dun sa sa Yelyu Geopark, dun sa may area na yun. Kasi, hindi talaga kaya. Limited lang yung time natin. And sobrang init ito. Buti may dala akong mini fan. So magdala din kayo ng mini fan kung pupunta kayo dito kasi baka saktuhan kayo na ganito katirik yung araw. Sa part ng Geopark, ito lang yung pinaka malilim na part. Ito yung parang pathway papunta sa mismong Geopark. And ito lang yung may shade ng mga puno-puno dito. May option din pala kayo na mag-DIY papunta dito. Pero nung first time ko kasi napunta dito, 'di ba? Since second time ko na to sa Taiwan, medyo isa to sa mga na-visit ko during my first visit nung mga 2017-2018 and nag-DIY lang din kami noon. Sobrang hassle kasi naligaw-ligaw pa kami tapos hindi pa namin naabutan yung last trip. So nakalimutan ko na kung paano kami nakauwi noon pero pag na-clock naman kayo, ang advantage naman, less hassle kasi may bus na kayo. Pero pag DIY kayo, maliligaw-ligaw kayo, tas baka ninyo pa maabutan yung mga last trip, yung mga ganon. Ito pa guys yung mga pwedeng ma-visit dito sa loob ng Geopark. Hindi natin lahat napuntahan due to limited time, pero ayan, marami pang pwedeng puntahan. Tapos ito yung map niya. Ganito siya kalawak dito. Tapos may mga may mga number siya tapos kung anong pangalan ng rock formation na yon. So, mas detailed dito. So dito na to banda sa visitor information. Sorry 13. Sobrang late na kami guys.
guys, kakabalik na namin dito sa bus and kami na yung pinaka-last na nakabalik. Hindi pa, ma'am. Meron pa ba? Oo. Meron pa daw ba? Yun. So on time yung mga tour na dumarating, umaalis, gano'n. So dapat on time tayo lagi. Kami late kami kasi ang haba ng pila sa Queen's Head. At parang ayun yung kumuha ng most of the time namin, para around 20 to 30 minutes nakapila kami. Ano. Andito na tayo banda sa may Shippen area and 10 minutes walk pa galing sa main road kung saan tayo binaba ng bus natin. So around 1 PM na ngayon and then 1 hour lang tayo dito sa Shippen. Oh, dito na rin tayo kakain. And yun, kanina during the trip, nung nagbibiyahe pa tayo papunta dito, tinanong na ng travel guide natin dito kung ano yung kung o-order tayo ng food, kasi pwede niyang i-order in advance para pagdating natin dito, kakainin na lang natin para ready na, since limited lang din yung time natin dito. So guys, andito na tayo sa Shippen Waterfalls. Ito sa background natin. So kilala din siya bilang Little Niagara Falls. So para siyang katulad or similar sa Niagara Falls sa Canada. Ito guys yung itsura niya. Ito guys, pag makikita nyo, sobrang so yung mga tubig, nagbabaksakan siya sa mga bato, tapos tsaka siya nagmi-mix yung mga water. Ganun siya kaganda dito sa falls. Bumili kami ng sausage dito sa may Shippen Waterfalls area. Ito guys. Ito guys yung sausage. 60 NTD siya. Ito guys. Wow. Kainin na 60. So kainin natin kasi saglit lang tayo dito and babalik na ulit tayo sa bus. And then after dito sa Shippen Old Street. Kainin na natin dito. Eh, doon na pala tayo magla-lunch sa Shippen Old Street. So yung in-order natin na food, doon na natin kakainin kasi doon yung in-order. Init. Ano? Sorry. Yun o, natatakot pa si Nico dito sa bridge o. May fear of heights daw siya oh. Parang di na yan takot, parang personality na yan. Ito guys, pabalik na ulit tayo sa bus natin. Tara guys, ito tumatawid ulit tayo dito sa may bridge. Kaya na niya. Hi doggy. Hi doggy. Guys, nakabalik na ulit tayo dito sa may tourist bus natin. And this time, hindi na tayo na late. Dito na tayo sa may Shippen Old Street. So, kararating lang natin. And then, pupunta muna tayo sa may kung saan tayo kakain ngayon. Kasi nag-pre-order tayo kanina. Nagpa-pre-order kanina yung tour guide natin. Tara. So, andito na tayo guys sa may Shippen Old Street. Ito din yung ito din yung Riles, tapos pwede kayo magpalipad ng mga lantern. Dito tayo guys sa Buksakluk. Ito pala yung mga meaning ng mga colors na pipiliin dito sa may lantern. So, na-try ko na to before nung first na punta ko dito, pero ayun, I think okay na yun. Ewan kung may nangyari, nakalimutan ko na kung may nangyari sa nilagay ko doon. Ano man nilagay? Nakalimutan ko na halo-halo. Hati-hati kasi kami, parang per side. Kasi nga, medyo mahal kasi. Hindi, isang color lang, tapos side siya, di ba? Kasi pag ganun siyang sukat yun.
Huwag mo kasi i-italic kaya tumatagal ka magsulat eh. Dapat naka-ano lang, normal, regular lang na font. So guys, andito tayo sa may Shipping Old Street and ito yung lantern. So nag-avail tayo ng lantern and may mga ibig sabihin yung mga color ng mga lantern. So ang pinili natin is yellow. So ang ibig sabihin dito ng yellow lantern is money and wealth. More on rich, money coming, wealth, earn lots of money and prosperous. So tara, magsusulat na tayo. Saan yung ink natin dito? So parang naka-pressure na. Lululu. Tignan mo, ang bagal niya. Ang bagal niya. Oh, lululu. Ba't nililettering pa? Yes, sa salary increase. Send natin sa boss. I-send ko sa kanila sa office. Tapos, 7 digit. Travel the universe. Bakit? Ano ka? Alien ka ba? More freelance job. Yeah. Freelance More YouTube income. Nakakna. job. Jobs. Lagay mo nimo. Mamatalsikan ka. Tapos, YouTube. 7-digit YouTube income. Yes! Nga ganun. Subs. 7 digits. Ayaw mo maging 8. Boy, mali pa spelling. Alam, may pirma pa. Hindi mo nilagay yung code mo. Promo code niyo. Use my promo code. Ay, may pa ganun-ganun po. Steven Travels. Steven Travels. Look. PH. Look. Ang haba pala nun. So guys, Ang haba nun, so be. please use my Klook code Steven Travels PH Klook to get additional discounts on your Klook booking. So ayun guys, nilagay ko siya dito sa may ano para more earnings tayo sa may Klook. Ay, tama. Pera. Perfume. Sagyan na rin natin ng mga pera na sign. Nag-drawing na nga po siya. So ito guys, yung nilagay na, ito na guys, lahat ng nilagay natin sa may lantern natin, yun lang. So may mga, ito yung mga iba pang mga partner brands nila dito at mga travel agency. Ayun guys, dito kami dito yung partner ng travel agency na nabook namin sa may Klook. So ito yung pinaganahan namin, Geely Lantern, ito. Per 200 NTD pala yung lantern, itong lantern, 200 NTD. Sharing na kami tatlo dito sa isang lantern. So pwede nyo rin gawin nyo kung gusto nyo makatipid kasi 200 NTD din. So magkano din yung pag kinonvert, around or less 400. Tapos yun, hati-hati na lang kami kung saang side kami, ganun yung ganung setup lang. So ngayon nakapila lang tayo dito kasi sunod-sunod tayong nagpapalipad ng lantern. And ito guys, yung mga nagpapalipad ng lantern. Yan. Sobrang dami talaga at ito talaga yung pinupuntahan dito ng mga tao, yung magpalipad ng lantern. Yung guys, may pa-post pa si Kuya dito. Okay guys, nag-picture muna kami dito sa sa lahat ng side ng natin, ng lantern. And may naita pala kami dito, nag-propose siya tapos gamit niya yung lantern. Ayun na yung lantern natin. So yun guys, more money, more travel, more fun! Dito kami sa Geely Lantern na shop na nagsulat ng mga namin sa lantern. So dito kami nagsulat ng lantern and then after magsulat dito sa lantern, tsaka lalabas dun sa may sa may riles para dun mag-picture, mag-video, tsaka magpalipad ng lantern mismo.
So yun guys, 3 PM na and ngayon pabalik na ulit tayo sa bus natin. Since 1 hour lang yung allotted natin dito sa may Shifen Old Street. So nagawa naman natin yung pinaka-purpose natin dito, magpalipad ng Sky Lantern and then yung lunch naman natin, nakuha na natin yung chicken wings. Doon na lang natin kakainin sa may bus. Then punta na tayo sa next destination natin. Yun guys, ang taas ng kalsada nila dito. Yan, naabot pa dun banda. Tapos nandito kami. So, andito tayo guys, banda sa may Shui Nandong area. So, meron ditong viewing deck. Ito sa taas, akit tayo dito. May viewing deck dito. Tapos, ito yung tinatawag nilang Yin Yang Sea. Because, meron daw dalawang color dito yung sea. May pagka yellow and blue. So parang nagmi-mix sila dito. Tara, check natin ngayon. So ito guys, yung color ng dagat. Kung mapapansin nyo dito, zoom natin ng konti. So yung color ng dagat, may touch ng yellow at saka blue. So dito daw nagko-combine daw yung color blue at saka color yellow na dagat ito. Itong part na to. Din sa mga chemical reactions, kaya nagiging ganyan yung kulay niya dito sa may dagat. So dito rin pala sa viewing deck na to, meron ditong nakalagay na na pictures and kita dito yung Teapot Mountain, 13th floor ruins at saka itong Kilong Mountain. So ito siya guys, ito siya mismo, itong Teapot Mountain, tapos ito din yung 13th floor ruins at saka ito naman yung Kilong Mountain. So medyo maaraw lang kaya baka against the light, pero ito yun. 15 minutes na yung allotted natin dito since viewing deck lang naman din siya. So ngayon, I think last destination natin is Jufen Old Street. So ito yung sa Spirited Away. Tara guys. So guys, quick stop lang tayo dito sa may Golden Waterfall. Ito guys yung Golden Waterfall. Dito, nagko-combine dito yung mine and minerals kaya nagiging ganito yung kulay niya. Andito na tayo sa Jufen Old Street. So, marami na naman dito mga iba't ibang mga establishments, mga kainan, mga bilihan ng pasalubong. And of course, yung sa Spirited Away na na location. Tara. Marami palang mga pa-pre-taste dito. Ito parang kanina parang yung pineapple cake. Tapos ito naman ngayon yung parang sagot gulaman yung lasa. Ito naman, tea naman yung try natin ngayon. Medyo mainit siya. Ay paparitaste ulit. What's this tea? So ito guys, ginger tea. Hello, mochi. 要不要试 mochi? Sobrang init pero sarap. Favorite ko to, ginger tea. Sarap. Sarap dito tayo. Ito may electric fan. Try naman natin ito guys. Sarap. Parang siyang pang biscuit sa atin. Salmon calamari， 还有 seafood， 来尝尝 Seafood 可 guys 以进来里面试吃哈。You can come in to try other seafood selections。这个深海带有鱼。Try Sobrang sarap. calamari 哦，开胃仔。 Ang sarap din. Ang sarap guys, parang sarap mag-overnight dito sa Jufen. Para na mag-food trip. Sarap. So guys, sunod lang tayo lagi sa tour guide natin kasi alam niya kung saan yung mga best na food trip dito. Ito.
Kasi, oh, ito pa. You see earlier, you see another one, they just copy them. Healthy nougat. This one. Yeah, there are many different flavors. Ang sarap. Parang white rabbit. At tinitikman natin kanina dun sa kabila. Kaya ulit natin. Parang mas masarap to. Mas masarap. Another pre-taste. Which one? My favorite taro cake, this one. Taro cake? Yeah. Alright. Let's try. Yeah. Ito guys, taro cake. Medyo poise-poise pa tayo dito. Masarap. Parang tinapay na ano. Kasing laso siya ng tinapay. That one is a salty Sarap. one. Try naman natin tong sun milk cake. Sobrang good. Guys, ang bango dito sa store na to. Ito. Tara, check natin yung ano. This is guys, 100% pineapple. This one is recently popular. Sobrang daming ano, mga bilihan dito guys ng pasalubungan. Ang dami din freebies. And sobrang nakakatakang bumili ng iba't ibang mga ano, food dito. Sobrang sarap. The best. So guys, andito tayo sa may Jifen area. At ito yung bandang sa dulo na ng mga bilihan ng mga souvenirs, mga pang food trip. Ito yung kanina nandoon tayo sa pinakababang part. Umakyat lang tayo dito. So yung bus umakyat, so talaga yung mga ano, yung mga daan parang masyado ng ano, parang mga steep na talaga. Pero kaya naman kasi dito talaga located yung Jifen area. And ito guys yung mga bahay ng mga locals dito. Nasa bandang bundok na din. Pero kahit nasa bundok, maayos pa rin naman. Hindi siya talaga yung parang overcrowded. Nagpicture lang tayo dun banda sa may dulo. Ang ganda dun sa area na yon. And kitang-kita yung view ng dagat. And yung sa bundok. Kasi nasa taas na to ng bundok eh. Itong area na to. Guys, dito na tayo. Malapit na tayo sa may location spot ng ano, filming location ng Spirited Away. Ito guys, dito sa gilid. Ito na. Ito na. Sorry. Ito na. Ito na siya guys. Ito yung mga nakikita natin sa Google, yung sa mga Instagram, sa YouTube. Ito yun. So ganito guys, karami nagpipicture dito sa may filming location ng Spirited Away. Yan, sobrang dami niyan. Tapos meron pa yung sa baba. Ganito guys yung reality dito pag magpipicture. Medyo mahirap lang. Pero pag napag-ano ka naman, nakakasakto ka ng space, ng timing, makakuha ka ng maganda. So kami nakapag-picture kami dito ng maayos. Actually may pila dito kung gusto nyong kumain sa mismong restaurant na to. Pinipilahan din talaga siya and medyo talagang mahaba ang pila. So kung pupunta kayo dito, parang mas okay na mag-DIY na lang kayo para ma-maximize nyo yung time nyo dito. And sobrang lawak din kasi na itong lugar na to. And marami kayong pwedeng pagpicturean, pwede kayong pagkainan, food trip, gala, yan, mga ganun. Cabin crew, be ready.
guys, paakyat na ulit tayo dito and pabalik na tayo sa may meet up place natin. Oh, pwede rin kayo mag-take ng picture dito. Maganda din. Tapos kasama yung mga local houses tsaka yung mga establishments dito sa paligid. Guys, ganito na kadami yung tao dito pag ganito magagabi na. So parang ito yung pinaka peak hours na. So kung pupunta kayo dito, mas maganda na agahan nyo pumunta. So yun guys, kababalik lang natin dito sa accommodation natin, dito sa New World Hotel. So dito lang to banda sa may Ximending. And so, ito pala yung summary ng trip natin kanina. Nabook pala natin to sa Klook. So ang binook natin is Jeju, Jifen, and Xifen Day Tour from Taipei. So ito guys yung binook natin. Worth around 1,500 pesos plus siya. And then, yung mga pupuntahan na natin dito is yung Jeju Geopark, Xifen Old Street, Xifen Waterfalls, Xifen Old Street. So, ayun yung mga pinuntahan natin kanina. Pero kanina, parang may mga dinaanan tayong side trip kanina, katulad nung Yin Yang Sea, at saka yung ano nga ba isang side trip natin? Tsaka yung Golden Waterfall. So, parang sinide trip lang natin. Parang quick lang, mga 15 minutes lang. Sobrang organized naman ng trip natin kasi yung tour guide natin, may mga nag-share siya sa amin ng link tapos nakalagay doon yung mga visual per location na pupuntahan natin. Tapos nakalagay din doon yung mga recommendation, what to eat, tsaka doon yan nilalagay kung anong oras babalik sa meet up place namin. So, napaka-organized naman kahit minsan may nalilate. And isa kami doon sa nalate kanina pero hindi naman ganun katagal, parang minutes lang. Pero pag kayo during the tour, maganda na makabalik ka agad kayo before yung time na pinag-usapan para hindi ma-delay yung buong tour. Kasi kanina kasi medyo na-late kami dahil ang haba talaga ng pila sa Queen's Head and halos ayun na yung pinaka napuntahan namin ng matagal. And ayun, yung picture pa namin dun kanina, may mga photo bomber pa sa likod kasi yung official na pila para sa Queen's Head, medyo mahaba talaga. Tapos, dun sila pumupwesto sa likod ng part ng Queen's Head. Tapos, dun sila nagpipicture. Kaya yung mga nasa official line, pag nagpipicture na, nandoon sila sa may likod. So, parang hindi na okay tingnan kasi parang may mga photo bomber na dun eh. But anyway, hinayaan na lang natin. So, nagpicture lang tayo mabilis at tapos bumalik na rin tayo agad. And marami pa siyang nilagay na mga recommendations sa may link. Hindi ko na na-check lahat. Pero hindi na gumagana yung link. Ayun. Nagbigay siya ng link. Ito, nandito yung mga nandito sa folder yung mga food recommendation. Katulad ng spicy hot pot, all you can eat. Tapos braised pork rice, beef gourmand, beef noodles, Taiwanese fried chicken. Tsaka yung mga ganong mga dito. Yung mga Michelin daw, may mga nire-recommend siya. Pero, hindi namin alam kung ma-check namin later. But, anyway, bumalik lang kami muna dito quickly sa accommodation, sa hotel, para mag-freshen up lang saglit. Kasi sobrang init talaga during the tour. Pero okay na din kaysa umulan. Inulan kami nung biyahe na kami pa uwi. Pero okay lang, at least pagdating dito ulit sa Taipei, hindi naman naulan. Dito tayo sa Xing Futang. So kahapon, nag-try tayo ng milk tea na boba. And then this time, magta-try naman tayo ng Xiaolongbao. Dito tayo. So kakaiba naman to this time. And eto siya guys. So meron siyang iba't ibang available dito. So ang available natin dito is pork and then itong isang brown sugar boba Xiaolongbao. And parehas natin itong itatry. Mag-share lang kami tatlo para makatipid tayo and then para matikman lang din natin itong Xiaolongbao nila dito sa Xing Futang. Tara guys, pasok tayo dito sa loob. Tara. At dito na guys yung order natin na Xiaolongbao pork and then yung Xiaolongbao brown sugar. Let's go. Try na natin to parehas. Ito guys. Ito guys yung Xiaolongbao pork. Di ba binubutas mo? Sarap. Para sure.
try naman natin yung Xiaolong Bao na brown sugar boba. Ito. Ito guys. So ito, dahil nga ano na siya, dahil brown sugar boba na siya, hindi na kailangan siya isaw-saw dito sa parang toyo na to. Try natin. Para sa akin, normal lang yung lasa na kasi parang walang pinagkaiba kasi nakalagay lang naman siya dito sa may wrapper. May pearl lang siya. Tapos may pearl lang sa loob. Tapos kung anong lasa ng actual pearl, ganun naman din talaga, walang pinagkaiba. Try kaya natin i-dip. Try ko ha. Huwag na, hindi-iba lasa. Na-try mo na yung walang dip. Okay naman. Try ko i-dip lang. Isa lang. Mamaya tumusok na naman. Saan trauma na to? Hindi naman. Okay pa din. Same lang. Ayun na guys, thank you for watching, and kung may question kayo about this trip, just comment down below, or pwede nyo ako i-PM at Steven Travels PH. So yun guys. So please guys, i-follow nyo pala ako sa YouTube kasi more than 90% ng mga viewers natin is hindi pa naka-follow or hindi pa naka-subscribe. So ayun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog.